Open my heart.
Kami po ay lumumot sa ating panalangin. Dakilan ng pagmamahal ko ng Ama na nasa langit, sa gabi po ito, kami po ay nagpapasalamat pagkakataon po na inyong pinagkaloob sa amin. Kami po ay muli magtipon-tipon sa inyong bahay sa bahay. Ama, sa gabi po ito, nais po namin ilapit ang aming pusong isipan, Ama, at naway ang inyong pong banal na Espiritu ang siyang sumaamin at tulungan niyo po kami, Ama, na ang mga bawat salita po ng speaker po namin ngayong gabi ay may sa puso po namin at may sa gawa. Ganun din po, Ama, nais din po namin ipagpanalangin aming po mga tagapagsalita sa gawin ito. Naway, gamitin niyo po sila, Ama. Lord, thank you so much po sa great love and sacrifice. Thank you, dear God, for sending Jesus Christ to die on the cross and save us from our sins. And Father, please forgive us our sins. Christ in we pray. Good evening, Sister Kat. Good evening too, Brother Alvin. Good evening, everyone. A warm welcome to you all who has been able to join with us tonight. What a wonderful opportunity for us all to come to share in fellowship and praise. As you make yourself available to worship, we pray that you will feel the presence of the Lord. Praise is definitely what we do to our awesome God, who is worthy of all honor and glory. Our prayer is that you would love to come and be a part of this revival series until its remaining night as we move forward in the things of the Lord. May we look upon of His glory so that we will be able to praise Him. As what the Bible says from the book of Psalms 119 verse 105, it says, "Your word is lamp to my feet and a light for my path." Tunay nga pong napakabuti ng ating Panginoon sa bawat isa atin, mga minamahal na mga kapatid, sapagkat sa buong sanlinggong ito ay binigyan niya ng pagkakataon ang bawat isa atin upang magkasama sa kanyang tahanan, upang tayo po'y mag-aral ng kanyang banal na salita. Kaya po, sa gabing ito ay isa na namang malaking kagalakan na kung saan tayo po'y muling magkasama sa lugar na ito para muli natin pakinggan ang isang napapanahong paksa na kung saan ay siyang magiging dahilan upang tayo po'y patuloy na maging malapit sa ating Panginoon. Sa tatlong gabi po na nagdaan ng ating pag-aaral ay ating pong nalaman, ating natututunan na anumang gawang masama o anumang gawang mali ay kasalanan. Kaya po, nawa ang mga bagay nito ay siyang patuloy na maging inspirasyon ng bawat sa atin upang tayo po'y maging matatag sa ating pananampalataya. Bago po kami umupo, nais kong ibahagi sa inyo ang nakasulat sa aklat ng Jeremias. Ang kapitulo po ay 13, ang talata ay 23. Ang sabi po dito, "Makapagbabago pa nga ang itsupin ng kanyang balat o ang luparto ng kanyang batik, kung magkano'y makakagawa naman kayo ng mabuti na mga bihasang gumawa ng masama." Once again, we welcome you and God bless us all. Magandang gabi. Pag manita ko po yung mga ngiti nyo, nag-inspired na ako.
Good evening. Ngayong gabi ay second to the last night Huwag sa mo- series natin ngayong Huwag mo week. masyadong binabanggit, Sister Joy, sapagkat pagka tayo ay papalawig na papuntang katapusan, ay minsan ay naiisip ko sana'y mas matagal pa. Amen. Kasi sa mga pagkakataon na tayo'y tumatayo sa pangalan ng ating Panginoon, mas mahabang panahon kitang nakakasama. Yan ang attraction na hindi fatal. Tandaan yan, Roger. Ha? Okay. Akin din na-discover na as we walk through the series every night and reaching the second to the last series, as God inspires us to learn more about His Word, have you also noticed that the devil is also working hard? Totoo yan. Equally hard. Nung isang gabi, Pastor, kung maalaala ko, habang nasa kalagitnaan ng ating pag-aaral, bumuhos ang ulan. Nag-i-explain si Pastor dito, ako ay nanalangin ng matahimik habang tumatayo dito. Sabi ko, kawawa naman po, Panginoon, yung mga kabataan sa labas at mababasa. But deep in my heart, I was thinking, the enemy is doing what he thinks is also best to destroy and keep us away from learning God's Word. But God is good. Amen. And He is good all the time. Kaya nga, all the time, we should be thankful for God's goodness. See? Hanggang ngayon, nandito tayo uli para pag-aralan ang salita ng Diyos. Sayang nga lang, Sister Joy, na sa maraming mga kabataan na naririto sa AUP ay humigit kumulang lamang na 200 ang maaring makinabang sapagkat maliit ang ating bulwagan. No? Pero darating ang panahon na lahat yan ay malalagyan ni Pastor Bailon marahil ng kabubungan para nang sa ganon mas marami ang makinabang sapagkat hindi po ito ang huling serye na gagawin naming mag-asawa sa biyaya ng Diyos. Sapagkat nakikita namin na maraming mga kabataan ang nananabik at nauuhaw sa katotohanan. Marahil si Brother Pasamba, gagawa pa kami ng kasunod. No? At sama-sama nating pagsasalusaluhan ang biyaya ng ating Panginoon. Okay. I hope that tonight, as the other nights in the past, you would feel that you understand more and more God's message for each of us. We just hope that our study is getting better as we move towards the last night, and that will be tomorrow night. But tonight's topic is very important because it will involve you to soul search yourself. Ako ba ito? Ginagawa ko ba ito? And our topic tonight will also bring us to think how God could help us again in this condition. Pero hindi po natin pwedeng tumalon lamang sa panibagong topiko, Pastor, ngayong gabi, na hindi natin re-reviewin muli para ma-connect natin. Okay, ipasuhin natin yung kahapon, no? Simple lang naman yung kahapon. Pinagtibay natin kahapon na ang pamamaraan ng kaaway upang tayo ay gapiin sa kasalanan sa pamagitan ng tukso ay gumamit ng 3 kaparaanan. Ang una, ang sabi doon ay hihimukin niya tayo. Dadaigin niya ang ating kakayahan na tumanggi sa anumang tukso sa pamagitan ng pita ng laman. Diba? Lust of the flesh. Pangalawa ay pita ng mata. Yung nakikita ng ating mga mata. No? At ang huli ay ang ano? The pride of life. Ang lahat ng kayabangan sa buhay. Talagang yung kayabangan na yan. Yan ang kadalasang nagdadala sa atin sa kung ano-anong pagkakalugmok sa kasalanan. Kanya sa tatlong ito, kung ang isang mananampalataya ay magiging gising sa lahat ng panahon,
Babantayan niya ang lahat ng mga pintuang daan ng kanyang kaisipan, ng kanyang kaluluwa. Magiging mas matibay ang kanyang pagharap sa kaaway. Di ba? Ganun pa man, sa tatlong mga kaparaanan ng kaaway upang tayo ay gapiin sa pamagitan ng tukso, Sister Joy, huwag nating kalimutan na ang kanyang pangunahing ginagamit ay ang paghasik ng pag-aalinlangan sa katotohanan ng Diyos. Yun ang diin at lundok ng ating pag-aaral kagabi. Kaya kung kayo'y wala kagabi, o di kayo'y nakalimutan nyo na ang ating pinag-usapan kagabi, isa sa pinakamatagumpay na pamaraan ng kaaway ang paghasik ng ng alinlangan sa ating mga puso. Katulad ng kanyang ginamit kay Eva, ng kanyang sabihin, Eva, totoo nga ba na hindi ipinakakain sa inyo ng Panginoon ang bunga ng punong kahoy na ito? Sa dinami-dami ng mga halaman dito, ito ang hindi pinakakain sa inyo. Kaagad-agad marahil sinabi ni Eva, opo. Ang dugtong ng kaaway ay ganito. Eva, ibig mong sabihin, sa lahat ng mga punong kahoy na ito, hindi mo matitikman ang bungang yan? Alam mo, sometimes Satan can come very, very challenging. At doon kadalasan ng dahil sa sa pagpapahalaga natin sa ating sarili, ng dahil sa kayabangan. No? We yield. Oo nga, no? Ay bakit ginawa pa yan ng Panginoon? Bahagya lang, ipinitik ni Satanas doon sa utak mo. Sakto, landing sa'yo. Puk! Oo nga, no? Ay bakit nga ba ayaw ipakain yan? Kung lahat nga dito natikman ko. Ako ang reyna ng halaman ng ito. Tapos hindi ko matitik. Ay, ano namang kabula? Pretty soon, you remember the story? Unti-unting pinitas ni Eva ang bunga na ipinagbabawal ng ating Panginoon. Dinugtungan pa ni Taning. Alam nyo, sinadya ni Taning na dagdagan. Alam mo bakit, Sister Joy? Sapagkat hindi ganun kadaling malulupig ng kaaway ang ating mga magulang. Sila'y nilalang sa wangis ng Diyos. Kaya nakita ng maliit ng puwang ng kaaway na bagamat sakdal ang kabanalan ng ating mga magulang, maaari niyang pasimulan saan? Sa paghasik ng pag-aalinlangan. Ako'y naniniwala na marahil hindi lamang isang encounter, sapagkat nang pasukin ng kaaway yung ahas na napakaganda, ay marahil hindi lang sa isang pagkakataon. Sapagkat ugali ng kaaway yung persistence. Sa una, ganito lang ano ba? Pero pagka karaniwang ginaganon, talaga namang natitinag din Di ba? Sa kadalasan, pagka malayo na ay, yari ka. Tapos ang kaluluwa mo. Di ba? Ganyan ang gawa ng kaaway. And by persistence, nung nakita niya talagang halinang-halina na si Eva doon sa bungang yon, talagang full blow. And how much more kung ang ating mga sakdal na mga magulang na nilalang sa wangis ng Panginoon ay nagapi? Gaano pa kaya tayo? Ilang henerasyon na tayo magmula sa ating unang magulang? Sa bawat henerasyon, kaya yung anak mo, Carden, no? Mas magiging malalim ang pagkakahilig niya saan? Sa kasalanan. Yung apo mo, Carden, kung maglulungat pa ang Panginoon, makapangasawa ka, magkakaanak ka, tapos yung apo mo doon sa anak mo, lalo pang ang hilig na sa kasalanan ay gayon. Kaya kung tayo hindi kakapit ng mahigpit sa ating Panginoon sa araw-araw, maliban na ang Diyos ay hindi sa kanyang biyaya kumapit at tayo'y pawalan lang, tumba tayo. Kung si Adan at si Eva ay tumuwid sa kabanalan ng ating Panginoon sapagkat nilalang sila sa wangis ng Diyos, sa sunod na anak, humilig na sila sa kasalanan. Sa sunod na anak, sa apo, humilig pa. Humilig pa. Kaya kung nga tatlo lamang Talagang kung hindi ka tatanganan, tanganan mo kami sa kala. Tanganan mo ko, tanganan. Hindi ba? Hindi nyo napapansin.
kahit na ayaw nating gawin. Sapagkat tayo'y nakahilig sa paggawa ng mali, talagang gagawa tayo ng mali. Yun ang naging lundo natin. At ang ating naging lunas na ipinagkaloob ng Diyos ay walang iba, kundi ang pag-alaala ng ating Panginoong Hesus na siyang ating tagapamagitan ay dumaan sa lahat ng mga tuksong ito na maaari nating maranasan ngayon. At ang kabutihan, ang ating Panginoon ay nagtagumpay sa lahat. Narinig ninyo? Sa lahat ng mga tuksong ito. Amen? Amen. Nangangahulugan kung aalalahanin lamang at patuloy nating ipamumukha sa kaaway ng ating Panginoon, bagamat tinukso ay nagtagumpay at lumitaw na walang anumang bahid ng kasalanan, yon ay maaaring tagumpay ko din. Alam niyo mga kapatid, kung papansin ninyo sa mga panahon na tayo nagkakasala, naka-off yung connection natin sa Diyos. Di ba? Pansinin mo, sa huling kasalanan na naalala mong nagawa sa maghapong ito, it was exactly the time that you turned off on God. Kanya alalahanin natin, ang tanging lunas lamang, Sister Joy, sa pag-aaral natin kagabi, laban sa pagpupunyagi natin sa kasalanan at sa tukso, alalahanin natin ang Panginoon ay totoo sa kanyang mga salita. At kung paano siya ay nagtagumpay, gayon ding magiging tagumpay mo kung kakapit ka sa Kanya. Yan ang dudugtungan natin, Sister Joy, sa gabing ito. Doon tayo magdudugtong, Pastor. Ilan sa atin, ngayong gabi, have one time made a promise to just do the right thing with God and find ourselves later doing the same things we hate to do and promise never to do it again. Yung hindi ko na talaga gawin, Panginoon, sorry talaga, hindi ko na talaga gagawin. Pero after a while, nakalabas ka lang sa pintuan ng dormitory, ginawa mo na naman. Hindi ko na ulitin, Panginoon, yung pangungopya ko kay Colin kahapon. Talagang, hindi ko pa talaga sinasadya yun eh. Bahagya lang ako napalingon na makita ko pa naman yung sagot niya sa letter C, gano'n eh. Sino ba makakatanggi? Hindi ko naman matatanggal na yun sa isip ko. Alam mo yung pagkakahilan ng tao, hindi ba? Sabi ko sa inyo, we would often rationalize with sin. Hindi ko na po yung gagawin, Panginoon, talaga. Para kang si Juliana, yung aming bunso. Sorry! Hindi na uulitin. Juliana, hindi ganon kadali yun. Sa oras na tayo'y humingi ng tawad, ibig sabihin, ating kinamumuhian yung ginawa nating kamalian. Pero kung nagsusorry ka, para bang natutuwa ka pala? Para bang natutuwa ka pa na, alam mo na, nagawa mo yung mali at pwede namang sabihin sorry. Ha? Merong mga ganyang tao eh, yung nasundot ka, na hindi naman nila sinasadya, tapos magsusorry pero natawa, sorry talaga. Nasundot ka. Sino matutuwang nagsusorry ka ng ganyan? Di ba? Pinagsusurian mo naku, mga lingali kang birahin. When we say sorry, there must be a remorse. Because you have done the wrong thing. Hindi po pwedeng para bang walang naging epekto sa atin. At yun ang kadalasang nangyayari sa atin, Sister Joy. Oo. Lagi. Naalaala ko rin, minsan, yung in the past, remember? Nung yung World Trade Center? Well, that was in 2001, I think. Oo, naalaala niyo ba yun? Biglang napuno ang mga iglesia. Biglang tumuwid. Ganito ka puno? Puno pa dito. Siguro kung magkaroon ng lindol tsaka bagyo, sabay-sabay. Baka hanggang dito may nakaupo eh. Totoo yan. Totoo! Naalala niyo nung nasa PIC pa ako tayo noon eh. Oo, yung nagbaha. Nagbaha. Kinuha namin yung mga taga-Crisantimo sa Mahawan Lubin. Doon sila tumira sa balcony. Sa balcony ng PIC. Bahay nila yun ng 3 araw eh. Oo. Mga babae yun, sari-sari ang amoy. Talaga, totoo. Pero nung Sabado na yun, pagkatapos ng bagyo, punong-puno ang PIC.
Totoo yun. Kung bakit ganun ang tao, ano? Oo. Tapos, after 1 or 2 weeks, balik na naman. Parang Sa nakalipas dati. lang ang wala pang isang buwan, no? Wala na namang nadala ng hapon. Totoo yun. Ha? Pero pagkatapos, naalala nyo, parang naman kami nang nakatira dito sa AUP. Naalala nyo ba yun? O mga bagong lahi na to. Di ba? Naalala nyo, lahat ng mga kapunuan dyan, tumba. Kaya napaganda yung ating ano dun eh, yung tulay natin. Di ba? Kaya napaganda yun eh. Gawa ng giniba yun ng bagyo. At pagkatapos nun, puno ang PIC. Pagkatapos ng ilang linggo, wala pang isang buwan. Balik sa dati. Di ba? Ganun ang tao. Mangangako sa Diyos, Panginoon. Kadalasan pa nga pagka tayo nasa bingit ng kamatayan, kung ano-anong pangako ang gagawin natin. Panginoon, pagka ako po'y iligtas nyo sa malaking disgrasyang ito, magtatapat na ako sa inyo. Hindi ba? Pagkatapos na iaahon ka pa lang ng Panginoon, sa nangyari sa iyo, gumagawa na naman tayo ng mali. Yun ang nakalulungkot. Kaya yung topiko natin ngayong gabi, ano? Akmang-akma, Pastor, broken promises. Yes, that's the title for tonight. Last evening, we took defeating temptations. Yes. But tonight, we'll take broken promises. Tira mo, Sister Joy, nais kong ibuod ang ating pag-aaral. Baka abutin tayo ng siyam-siyam dito. Marami akong gustong sabihin. Subalit, nais kong buurin ang nais kong maintindihan ninyo sa diwa at biyaya ng ating Panginoon tungkol sa katotohanan ng pagkakasala at tagumpay. Una, ang kasalanan ay hindi lamang sa paggawa. Kaya't kung bakit ang maraming tao pagkatapos na mangako sa Diyos, kasama tayo doon. Oh? Katulad halimbawa, Sister Joy, sabi ko, Mami, mula ngayon, we will drive slow. Problema namin yan eh. No? Problema namin. Ewan ko kung bakit itong aking paa. Ganun ang kasalanan eh. Hahanap ka parati ng lusot eh. Ewan ko bakit itong aking paa. Ay pilit ko namang pinababagal. Kung bakit sa panahon na may sumingit sa akin, parang napapagayon. Ito yaman. Talagang ang hirap pigilan. Talagang pag ginagano ko rin, huminahon ka. Napapaalangkada pa rin. Ang hirap talaga. Eh pero nangako ako kay Mami pagkatapos na kami talagang ikinasama ng loob niya. Kasi ako'y naunahan eh. Naunahan. E di siyempre, stop sa paseo, no? Stop ng ganun sa paseo. Ay maliit si Bluetooth. No? Maliit si Bluetooth, eh yung katapat ko, malaki, cruiser. E di ako'y napatapat ng ganun, pareho kami sa stoplight. Siguro ako'y tinatanaw ko na ng gano'n. Sino bang kulangog ko? No? Kasi liit eh. Ay pag-arangkada, nauna siya. Nauna siya. Eh siyempre, kakambyada pa si Bluetooth. No? Kakambyada pa si Bluetooth. Dumikit. Naintindihan ni Sir ng patakbo ko eh. Pagkadikit ng gano'n, madaling sumingit si Bluetooth. Pumes ko sa harapan. Naku, galing. Binusinahan ako. Parang barkon, busina. Talagang laking galit niya, no? Ay di, sabi ni Mami, Daddy, tigil na yan, Daddy. Paunahin mo na yan. Mamamatay ako dito kung hindi ako mamamatay. Di, ako'y nagpaano na, nagparaya. Ay, talaga naman ang busina. Pag singit niyang ganon, talagang tumapat doon. Parang ganti talaga eh. Ay talagang hindi na ako makaarangkada dahil galit na si Mami. Nangako na ako, hindi na mauulit. Katatapos ko mag-sermon noon. Sabado yun. Ako'y hiyang-hiya talaga sa Panginoon eh. Doon ko nakita talaga ang sula-sulasok na kapangyarihan ng kasalanan sa atin. Alam mo, pag arangkada ng ganon, di talagang kinat ako, sadyang kami lang ang laman ng kalsada eh. Sabi ko, Mami, sa loob-loob ko lang, patawarin mo ako sa araw na ito. Talagang abot na dito ang galit ko. Abot dito. Eh pero nandun si Mami, pag marangkada, titingin kay Mami, mag-slow down ako eh. Pagdating dun sa huling liko, papuntang AUP, pumanda ka. Kakarangkada ko. Pagdating dun sa may church, bababa na kami dun sa may church ng Puting Kahoy, di ba? Doon ang bahay namin. Pinusinahan ko ng todo.
Tigil siya, sabay baba ako. Alam mo, Roger, yung araw na yun talagang pinahirapan ni Mami ang aking diwa. Ipinakilala niya na ang manggagawa ng Diyos kailanman hindi dapat maunahan ng kasalanan. Natutunan kong napakahirap. Pero ganun ang tao talaga, no? Kapapangako pa lamang natin kaagad natin nabibreak yung ating mga pangako. Alam mo kung bakit? Sapagkat ang usapin ng kasalanan, hindi doon sa nilalabag natin. Oh, okay. Let's accept it. Ang sabi natin nung una, all wrongdoing is what? Is sin. Ang paglabag sa kautusan ng Diyos ay kasalanan. Naalala ko si Sister Soriano sumagot. At kung ating pang susundan sa Isaias, ang kasalanan ay naghihiwalay sa atin sa Diyos. Kanya alam mo mga kapatid, ang usapin ng kasalanan ay hindi lamang yung ating ginagawa, kundi tayo mismo. Sin is not what we do. Come on. Are you following? Sin is not what we do, but who we are. Hindi yung ginagawa nating kasalanan, ang kasalanan tayo mismo. Nasa loob natin. Ipinamumuhay natin ang kasalanan. That's why, kahit na hindi natin gawin yung kasalanan, there will always be something in us na makikipagpunyagi na gawin natin yung kasalanan. See? Kaya ang sabi ng banal na kasulatan, kung susundan ninyo, Jeremias, Kapitulo 13, talatang 23. Maaari mo bang sundan yan, Sister Joy? Katulad ng binasa ng ating kapatid kanina, Jeremiah 13:23. No? Ang kabuuran niyan ay nagsasabi na tayo'y walang kakayahan na baguhin ang ating likas sa kasalanan. Sundan mo. Can the Ethiopian change his skin, or the leopard its spots? Neither can you do good who are accustomed to doing evil. Kita mo? Yung Ethiopiano, alam niya? May Ethiopiano, marahil ang pangalan niya ay Ulpiano, kahit na anong gawin niyang pagligo at pagkuskus sa kanyang balat, hindi niya mababago, hindi mababago ni Ulpiano ang kanyang kulay ng balat. Ikaw ba, Brother Roger, mababago mo ang kulay ng balat mo? Ako ba'y mababago po ang kulay ng aking balat? Walang pag-asa. Kaya pagka ay puro puklat, kahit ubusin mo dyan 1 drum ng sebo di macho, hindi natin mababago. Katulad ng asong ito. Kanina palakad ng lakad dito. Hindi niya mababago ang mga batik ng kanyang balahibo. Marahil kahit na ito'y kalbuhin mo. Pagka tumubo po ito ulit, yung pali ng kanyang batik, hindi niya mababago yan. Gaano pa kaya ang tao sa kanyang kasalanan na nakahilig sa paggawa ng mali, mababago ba niya na siya'y gagawa ng mabuti? Hindi mangyayari, Sister Joy. Kaya ang sabi nito, ang usapin ng kasalanan ay hindi sa gawa lamang natin. Teka, tayo ba'y nagkakaintindihan? Hindi lamang sa ating mga gawa, kundi sino tayo. Ako ang aking pangalan ay kasalanan. Araw, gabi-gabi, bago tayo magpasimula, napapanood niyo ba yung trailer na ginawa namin? Anong sabi ng bawat taong yun sa kahulihan? I am sin. Sapagkat tayo'y tunay na nanikas na nabubuhay sa atin ang kasalanan. Ang kasalanan ay bumago ng ating puso. Tama mali. Binago ng kasalanan ang ating puso. Ang ating unang mga magulang sa kasakdalan, binago ng kasalanan upang maging makasalanan ang ating puso. At ang sabi ng ating Biblia, the heart is deceitful above all things. Sa kahit na anuman, ang ating puso mapaglinlang. The heart is deceitful above all things. Pagka sinabing all, lahat yan. Above all things, the heart is deceitful and desperate
desperately wicked. Kita mo yan? Pagkatapos, kayong mga babae, ang pagkakatiwalaan niyo pa yung puso ninyo para kay Damian o kay Jacob. Kaya itong ating puso, hindi mapagkakatiwalaan. Sa kabanalan at katwiran, ang puso natin hindi mapagkakatiwalaan. Yan ang sabi ng Biblia. Kung paano hindi natin kayang baguhin ang ating kalibutan, ang ating pagsisinungaling, Sister Joy. Ang ating puso, mapaglinlang. Yung tama sa Diyos, ang puso natin, idinidikta yung alin. Yung gusto natin, na kadalasan ay mali. Narinig mo na yung mga linyang yan, di ba, Sister Joy? Ha? Meron pa ngang mga nagsasabing, sundan mo ang dikta ng iyong puso. Ha? Kahit sa mga advertisement, sa ice cream na di ba? Indulge. Pero may mga salitang indulge na yan. Alam mo ibig sabihin yan? Kung anong nais mo, siya mong gawin. Yan ang itinuturo ng ating pamumuhay sa likas ng kasalanan. Kaya napakahirap, Sister Joy, na talagang panatilihin natin ang ating pangako sa Diyos. Sapagkat kailanman hindi natin mababago ang ating mga sarili. Yan ang nakalulungkot. The sin problem runs much deeper than our behavior. Kaya marahil kahit na ilang suspension ang gawin sa inyo sa SAO. Kahit na ilang sabihin, ay, suspended ka ng 2 weeks. Sapagkat alam mong mali ang mag-backride, nag-backride ka pa rin. At kung gusto niyo pang mag-backride, doon pa kayo dumadaan sa pawindang-windang. At sa madilim. Okay, pangako po, hindi ko na po gagawin ulit. After 2 weeks, nakasakay ka na naman sa likod ng motor ni Damian. And you will do it again. No matter how much your promise may be, you will constantly do it. Because it's more than behavior. Sin is who we are. Yun tayo. Sa oras na ipanganak ang sanggol, likas sa kanya ang maging makasarili. Di ba? Yung sanggol na walang kamuang-muang. Ano ba namang alam niyan sa maganda, sa gwapo? Anong alam niyan sa pride of life? Anong alam ng bata, ng sanggol na bagong silang sa lust of the eyes or lust of the flesh? Anong alam ng sanggol? Mayroon ba? Wala. Pero kita mo, pag kaya'y nagutom, kahit na 2:00 ng madaling araw, kahit na may sakit ka, Roger, kahit na antok ka, kahit na may exam ka kinabukasan, pagka umiyak ang anak mo, ng 2:00, Roger, yung baby mo, hindi niyan sasabihin, ay, sorry dad. Katutulog mo lang pala, sorry. Ako na magtitipla ng gatas. Hindi ba? Kahit na anong oras yan, yung sanggol, hindi niya isipin kung anong kalagayan mo. Hindi niya isipin yan. Pagka siya umihi, iihi yan. Pagka sinabi niya, uwa, gusto niya ng gatas. Inaranasan ko yan bakit ka mo? Lahat ng anak ko, puro babae. Nakita kong aking asawa na gumising ng madaling araw. Sabi ko, hindi to po pwede, mami. Ano naman tayong pasusunodin yung mga maliliit na yan? Hindi mo ba yan? Masisira ang ministeryo ko dyan. Ayusin natin yan. Ano mong ginawa namin? Roger, learn from this one. We just allowed them to cry. But they will never get what they wanted at all times simply by crying. In-schedule namin. Ayusin mong iyak mo. I-schedule mong iyak mo. Para nang sa ganun, lahat tayo masaya. Totoo yun. Pretty soon, our kids learn. Kasi sinasabi ko kay Roger kung lahat yan hakwatin mo ng hakwatin, Roger, kahit na madaling araw, wala mangyayari sa buhay mo. Because in nature, these babies only think about themselves. The nature of sin started long when we were born. Kaya mong palitan yun, kulit?
Hindi mo kayang palitan yun. Sapagkat yun ang sabi ng Biblia ko. You cannot change your own nature in sin. Kaya sabi dito sa ating pag-aaral, mga kapatid, kahit na anong pagsisikap natin, kahit na anong panata natin, nakikita niyo yung mga tao na pagka panahon ng Semana Santa, Sister Joy, alam mo yung Semana Santa, no? Ano yun sa Ilonggo? Semana Santa din. Semana Santa rin, ano? Kita mo yung pagka Semana Santa? No? Pagka Holy Week, manangako sila sa Panginoon, Panginoon, hindi ko na ulit gagawin yung aking mga daang kasalanan. And in order for them not to do that, are you still with us? And in order for them not to do that, anong gagawin nila? Gagawa sila ng isang bagay na magiging mahirap para sa kanila, para kung kanilang magawa, hindi nila makakalimutan. Thinking that by strong willpower, they can overcome sin. Ha? Kaya anong gagawin nila? Lalakad dyan sa Quiapo. Kayo ba nakapasok na ng simbahan ng Quiapo? Hindi pa. Huh? Okay, nakapasok ng ilang beses nung ako'y binata. Ang haba talaga. Kung yun ay talagang babaybayin mo sa pamagitan ng nakalawod, ay talagang pud-pud ang tuhod mo. And yet, they cannot change themselves. Kahit na gabi-gabi, dumadalo ka sa PIC. Kahit na tuwing tanghali, nasa PIC ka, huwag ka lang magaganong-ganon doon. Di ba? Kahit na anong gawin mo, kahit na mag-worship ka sa umaga, you will never change the nature of sin in you. Sapagkat ang sabi ng Biblia, kung susundan pa natin, Sister Joy, ang ating kabanalan, sabi ng Biblia, is like even what? Filthy rags. According to Isaiah, our righteousness is like what? Filthy rags. Alam mo yung filthy rags na yan, Sister Joy? Hindi yan yung basahan na pinangpuna sa kotse. Hindi yan yung basahan, no? Na pinagpunasan ng iyong paa. Alam mo yung filthy rag na yan, ay mas madumi pa dito. No? Bakit kamo? Those filthy rags are actually those that have been wrapped, no? Over ketong. Kaya talagang kahindik-hindik, nakarini-mari ang itsura ng karumihan ng tinatawag na kabanalan ng tao. It is very, very filthy. Marahil hindi pa kayo nakapunta dun sa lugar kung saan ina-isolate natin yung may mga sakit na ketong. Ha? Naaagnas na lamang ang kanilang laman, ang kanilang balat, na hindi man nila nararamdaman. Nakakita na kayo ng gasa na ibinalot sa sugat, na pagka yung tinanggal ay sumasama pati yung balat, yung nana, yung dugo. Yung balat ay medyo pink, tapos yung dugo ay mamula-mula, tapos yung nana, Sister Joy, ay parang ganito, nakulay. Tapos yung magsasama-sama, talagang napakarumi. Pagka nakita mo, hindi ka makakain. Ang sabi, ang ating pinakakabananang gawa ay katulad ng ng ganitong mga ginamit na basahan sa ating mga sugat. Kaya kailanman ang tao hindi makapagbabago sa ganang kanyang sarili, Sister Joy. He will be completely unable to walk away from sinful habit. Hindi niya matatalikuran ang anumang karumihan na kanyang ginagawa. Hindi mo napansin? Ngayon sinabi mo, I will never get into online pornography. But the moment na nagsisurf ka na naman, ang gamit mo pa ay Google Chrome, ay mabilis nito eh. Sabi nila, mas mabilis kong makikita yung gusto kong makita. And no matter how much filter you may put, you will notice that you can't just go away from pornography. Di ba? Kaya nung pinag-usapan namin ni Mami, alam mo Mami, kung bakit maraming mga kabataan ang hindi na makatalikod sa premarital sex once tasted. Ang sabi niya sa akin, Dad, always remember,
once tasted, will always be what? Wanted. Kaya mag-iingat kayo mga kababaihan. Kayo ang may pinakamalaking kalugihan once you indulge in premarital sex. Naintindihan niyo ako mga kababaihan? Because once you have tasted it, titiyakin ko sa inyo, ito ay isang bagay na ginagawa lamang ng mag-asawa na kaloob ng Diyos na wala ng iba pang masarap na nilalang ang Diyos sa buhay ng mag-asawa. And once you do it outside the bounds of marriage, it's hard to get away from it. At ang nakalulungkot doon, hindi lamang mga babae ang nag-uusap tungkol doon sa lalaki. Hindi lamang kayong mga babae ang nag-uusap, ay huwag mong tatanggapin yan pag nagligaw yan sa'yo. Ha? Naging sweetheart din yan ni Pekta. No. Ang katunayan yun, once you do that, ladies, pinag-uusapan din kayo ng mga lalaki. Ibang klase si Pekta. Subukan mo. See? Nakalilimain. Nakakakiri. Kaya kahit kailan, pagka sumadla ka sa kasalanan na yan, hindi ka makakawala sa ganang sariling lang. Kahit na anong gawin mo, there's only one way. Yung mga kabataan, pagka inihahanay ang paghihigpit sa student manual or handbook, it's because we wanted you to experience the best of the AUP life while you stay here. Pagka paminsan-minsan, para bang hinihigpitan kayo, ano naman itong mga ito? Hindi naman mangyayari sa amin yan. Oh, can you be sure? Naalala ko nung nasa PIC tayo, mami. Student leaders leading in the worship services sa PIC. Mga kabataan. The next time I knew, nandun na silang dalawa while I was seated in the SAO Council. Ang mali, nahuli sila ng student guard. Doon, sa pagitan ng Friendship Park at saka yung papuntang Daniel Hall. Meron doong bridge. Kaya ako hindi ako napupunta doon eh. Natatakot ako may makita ako. Ay, nung sinita ng guard, ang sabi pa na may nagpipray silang dalawa. Kita mo na yan? Sa dami-dami ng lugar na papapanalinginan ninyo, dito pa sa malamok, madilim, at madalang ang taong dumadaan para po solemn. You see, ganon ang kaaway pagka gumagawa sa atin. Ganon ang kaaway pagka gumagawa sa atin. Kaya mapanganib. Mapanganib mga kabataan. Nais naming malaman ninyo, once you get started with that premarital sex, it will continue and you will seek for more. Anyahari na huwag nating ipalagay ang ating mga sarili na kaya nating panagumpayan ang mga tukso once they get gripping us. So, Pastor, hindi lang yun sa premarital sex. Kahit anong kasalanan, pag na-hook tayo, paulit-ulit tayo mababagsak. Totoo yan. Sa pagkain, no? Kahit na minsan sa mga gadgets, Sister Joy. Hindi mo napansin yun? Nung una, craze yung Nokia eh. Ha? Status symbol yan. Naalala ko yung una kong Nokia eh. Nung lumiligaw pa lang ako, parang ko nilalagay dito para may dating. Pero, ako parang ang laki dito eh. Pag inunat mo pa yung antena, hanggang teno mo eh. Ha? Pero parang lang may dating. Oh, di ba? Hindi pa siguro kayo buhay. Ganun na kalaki ang cellphone eh. I started with that 1990. The first Nokia I owned was in 1996-95. Buhay na ba kayo no? Ay, mabuti naman. Pero hindi pa kayo nakakita marahil ng cellphone. 1 year old, 2 years old, kailan kayo nagkamuang? Oh. Pero, pagkatapos, lumabas yung kasunod nun. Lumiit ng bahagya. Ako, gusto ko yan. Kahit na walang diferensya yung dati mong hawak,
Ay, may diferensya na to, Nay. May diferensya na to. Oh, hindi na may unat ang antena. Why? Because you wanted the next one. Di ba? Kaya once you develop a craving, the desire, it would always what? Conceal, and eventually it will what? It will bear fruit. Kaya pagka labas na naman ng bagong modelo ng Nokia, ano ba naman ito? Kapangit. Kuha ka na naman ng kasunod. Oh. Kaya that's the same. Sa bag, sa sapatos, sa maong, sa damit, lahat. Last of the flesh, last of the eyes, pride of life, it would always come. So Pastor, as it goes into a cycle, it needs to end. What are we supposed to do? Well, if it would end, Sister Joy, and you will never get away from it, the end thereof is what? Destruction, death. Kaya sabi, fatal attractions. Hindi ka talaga makakawala dyan eh. Kapag kaya inasunggaban ka, wala na yan. Tuloy-tuloy ka niyan. Gugulong kang kasama ni Tanin sa impyerno. And it will be a downfall. Wala talagang solusyon, Sister Joy. At sabi dito, ang ating tanging pag-asa ay isang kapangyarihan na kaya tayong baguhin. At yun ang ating kailangan. Ihahanay ko, Sister Joy, sa 3 pamamaraan. Kaya kung kayo'y handa na, ito ang ilang mga bagay na dapat nating tandaan kung paano tayo makawawala sa mahigpit na pagyakap ng kasalanan sa ating likas. Handa na kayo? Itala ninyo. Una, Sister Joy. 1 Corinto 13. 1 Corinto 13. Gusto kong basahin natin yan sa wikang Ingles. 1 Corinthians 10:13. No temptation has seized you except what is common to man. And God is faithful. He will not let you be tempted beyond what you can bear. Kita ninyo, no? Sa unang sabi doon, there is no temptation taken you, but such is what? Is common to man. Ibig sabihin, mga kapatid, hindi ka nag-iisa sa ganyang kalagayan. Dapat nating pakatandaan na maging sila ng mga lumapit sa ating Panginoon at nabuhay sa kabanalan ng Diyos ay dumaan sa sari-saring mga kasalanan. And if I would enumerate them, Moses had a bad temper. Di ba? Ay kaya nga siya napapunta sa ilang ng 40 years. Kaya siya napapunta sa ilang ng 40 years. Bakit? Eh, short fuse si Moses eh. Bahagya lamang nagagalit si Moses. Anong ginawa niya? Di binira niya yung taob eh. Eh, ang laki pa naman ng mga baraso ni Moses. Ano? Inihahandang maging kasunod na hari. And he was all powerful. Short fuse Moses. So meron sa ating magagalitin, you may be ranked among Moses or among these people in the Bible. Next, you have David. Si David na sinabing kaibigan ng ating Panginoon. Anong sabi ng Biblia? He succumbed to lust. No? Sa kabanalan, isip mo, ang lalaking sumulat ng The Lord is my shepherd. I shall not want. He maketh me to lie down in green pasture. Yung lalaking sumulat ng mga talatang yan, ang lalaki rin hindi nakapagpigil sa kanyang kalibugan. Di ba? And eventually, hindi lamang kanyang pinagbigyan ang kanyang kalibugan. Ano pang ginawa niya? Sinikap pa niyang ipapatay ang asawa ng babae na ninais niya. So, was it common to men? Yes. Aside from David, you have Abraham. Number 1 na sinungaling. Hindi ba? To Abraham was promised that his nation or his family, his son, will multiply. Di ba?
And yet, sa panahon ng pagsubok, nagsinungaling si Abraham. Sa halip na aminin niya na ito'y kanyang asawa, ano sinabi niya? Kapatid ko siya. In the face of danger, Abraham lost his integrity. And he was number one liar. Huh? What about Peter? Peter, sobrang yabang. Pero sa panahon na suriin at subukin ang kanyang tibay sa pagtindig sa tabi ng ating Panginoon, he denied his friendship with God. So all of these sins have been in the hearts of these men and women who were so-called faithful to God. What about Noah? Noah, alcoholic. Ha? Eh bakit kamo hindi ito magiging alcoholic? Hanggang dumating sa punto na hubot-hubad na. Ha? No wonder, pagka kayo'y nalasing, kahit mga kababayan, pagka kayo'y nalasing, kahit na nakita mo ang lalaki niya sa unang pagkakataon, you will yield your body for sex. Ibig sabihin ano? Lumong-lumong ka sa kalasingan. And Noah wasn't exempted. Noah may also be a drunkard. Well, I can continue all this night enumerating to you lahat ng mga lalaki at mga babaeng ito na nagkamali sa harapan ng ating Panginoon. What am I trying to say? Sound great over them? And comfort yourself na, sila nga nagkasala, ako pa? No. What I am trying to say, they ended up with their lives victorious in God because God provided a way for them. Tandaan niyo mga kapatid, kung paano na itinaguyod ng Panginoon si Moses, si David, si Abraham, Peter, Noah, so goes the long list. Ganun ka rin niya itataguyod kung lalapit ka sa Kanya. He was a man who lived among men, who was tempted at all points, and yet, he turned out without spot of any sin. Number 2, nais kong sabihin sa inyo, that sin problem will be only as simple if you ask the help of someone who has the experience to overcome. Una, tandaan natin na ang ating Panginoon ay tinukso sa lahat ng bagay, subalit na natiling sakdal. Mga lalaki at mga babae na nabuhay sa kasalanan, subalit pinapaging banal ng ating Panginoon. Second, ang sabi dito, you should go to someone who has the experience to overcome. Would you go to David? Would you go to Abraham? I would say, go to Jesus Christ. Tanging si Jesus lamang ang makapagbibigay sa atin ng bagong puso. 2 Corinthians 5:17 says, therefore, if any man be in Christ, he is a new creature. All things are passed away. Behold, all things have become new. Pag sabi ng Panginoon, gagawa ako ng panibagong puso sa iyo, is not simply saying, I forgive you. To become new is not just about forgiveness. To become new is to give you a brand new heart. A heart that has the capability to resist temptation by God's grace. Amen? Amen. Kaya ang pangako ng bagong puso para sa atin ay isang puso na may kakayahan sa biyaya at kapangyarihan ng Diyos na tumanggi sa kasalanan. Kaya mga minamahal kong mga kapatid, mga kabataan, at gayon din sa ating mga magulang, pakatandaan natin that when God places in us a new heart, He writes also His commandments in our hearts. At doon sa ating mga puso, lalo tayong magiging matatag, malakas, na kung dumaan muli ang mga tuksong ito, mapananagumpay natin. Am I saying that we wouldn't sin anymore? No. Pero sa bawat tukso na pananagumpayan mo, lalo kang magiging matibay laban sa kaaway. So don't fear failure. By God's grace, failures will be
your stepping stones. Failures will make you strong by God's grace because He will be your strength. Napakagandang isipin na ang ating Panginoon pagka nagbigay ng bagong puso sa iyo at sa akin, ang gusto niyang sabihin, tinanggal ko na ang puso mo na nakahilig sa paggawa ng kasalanan. Binibigyan kita ng bagong puso, hindi yung bypass. Ha? Hindi yung puso na nilagyan ng aparato, kundi panibagong puso upang may kakayahan na tumanggi sa kasalanan. Pangatlo, ang sabi ng ating pag-aaral, 2 Peter 1, verse 3, according to His divine power, hath God given unto all of us all things that pertain unto life and godliness. Tayo'y binigyan ng Panginoon ng kapangyarihan na tumanggi sa kasalanan. And we can only do it by walking with Him in faith. Amen? Amen. Hindi po pwedeng ngayon ay nasa Panginoon ka, sa susunod ay wala. We must constantly experience God's amazing grace. Sa araw-araw na ating ipamumuhay sa ating Panginoon, hanapin natin kumapit ng mahigpit sa ating Diyos. Sapagkat sa araw-araw na tayo nagkakamali, sa ating paghingi ng tawad at pagkapit sa Diyos, tayo'y Kanyang patitibayin. Remember, God said, I have the divine power for you to overcome sin. Ang sasabihin ni Satanas, maniwala ka dyan. Huh? Because Satan would always what? Would always sow seeds of doubt. But God said, remain in me, for I have the power to overcome sin. Ang sasabihin ni Satanas, tingnan mo kung anong nangyari kay David. Tingnan mo kung anong nangyari kay Abraham. Once you get to doubt God, you will just be like indeed Abraham, Moses, who may have been failures in their lives at one point. But friends, take hold of God's promise. I have the power to overcome. The moment you believe in God that He has the power to overcome, you may be a drug addict. You may be enjoying the pleasures of premarital sex. But once you come to God and regret all of your sins and sincerely ask for forgiveness, God will place a new heart in you and He will make you overcome. Anong buhay mo ngayon, kaibigan? Ang aking pakiusap sa gabing ito ay lumapit ka sa ating Panginoon. I wouldn't say, take this as simple steps, develop a positive attitude. No. Because overcoming sin is more than doing the right thing. It is, and it would need a change of heart. Ang paglapit sa Panginoon ay gawa ng ating Panginoon. Hindi dulot ng sarili mong pagnanais na lumapit sa Kanya. Ang paglapit sa Panginoon ay gawang biyaya ng banal na Espiritu upang ikaw at ako, na bagamat lugmok sa kasalanan, ay magkakaroon ng pagkakataon na magbagong buhay sa diwa at sa piling ng ating mahal na Diyos. Mga mag-aaral, you may have been in AUP for the last 3 years. You must have taken all your Bible subjects. Sometimes, and in many ways, I should say, ang banal na Espiritu ay kumatok sa iyong puso. Inaanyayahan kang tanggapin ang Panginoong Hesus. Magpasakop sa Kanya at tanggapin si Jesus bilang iyong tagapagligtas sa pamagitan ng bautismo. And yet you try to delay and delay and delay. I say, you can never claim a single promise from God. It's not the promises that we wanted from God.
It's Jesus Christ who should we have in order to receive the promises. Minsan ang gusto natin yung biyaya. At hindi natin napagtatanto na upang magkamit ng biyaya, kinakailangan kong tanggapin mismo si biyaya ang aking Panginoong Jesus. Amen. Friends, no matter how much you will try to overcome masturbation, no matter how much you will try to resist drinking alcohol, no matter how much you will try to resist and abhor smoking, you will end up always smoking, drinking, masturbating, indulging in premarital sex, cheating, and stealing. Because you cannot change your life. All you need is to take Jesus in your heart. Will you still sin? Oh yes, it would still happen. Because sin is who we are. But day by day, as you come to the cross, sa araw-araw na paglapit mo sa paanan ng cross ng Panginoon, babaguhin ka ng Diyos sa iyong buhay. Habang ating pinakikinggan ang awit na ito, nais kong muli kayong lumapit sa ating Panginoon. Isuko natin ang ating mga lihim na kasalanan ng ating buhay. Ikaw lamang ang nakakaalam niyan. Ikaw lamang ang makapagsasabi sa Panginoon, Panginoon, alam mo ang laman ng aking puso. Alam mo ang mga kasalanan na aking ikinabubuhay. Kunin mo sila, Panginoon. Sapagkat sa aking sariling kakayahan, hindi ko kayang buhatin at ibigay sa iyong mga kamay. Ikaw, Panginoon, ang kumuha sa aking puso. Tulungan mo ako na tanggapin kita bilang aking tagapagligtas. Sa gabi nito, mga kapatid ko, kung meron sa inyong nababagabag sa isang kasalanan na hindi ninyo mapanagumpayan, ang tanging pakiusap ko, lumapit ka sa Kanya. Kaibigan, sa gabing ito'y nais kong anyayahan ka. Hindi lamang lumapit sa Kanya na nagbibigay ng tagumpay laban sa mga tukso na ating kinaharap. Kung nais mo magkaroon ng panibagong puso, mayroong kasalanan diyang hindi mo mapagpunyagian. Ang paanyaya ko sa iyo, kaibigan, saan ka man nakaupo ngayon, habang tayong lahat ay lumalapit sa Diyos sa pamamagitan ng panalangin, inaanyayahan kitang tumayo, kaibigan ko. Sapagkat ako'y dadalangin sa Panginoon. At nais kong maging kasama ka sa paglapit sa Kanya. Lumapit sa Kanya.
akin kung anong nananong buhay. Para sa'yo, kaya't iandog mo na ngayon sa Kanya ang buhay. Kaya't iandog mo na ngayon Sa Kanya ang buhay mo. Marahil sa ating kalagitnaan, mayroong mga nagnanais na magbigay ng kanilang mga buhay sa ating Panginoon sa pamagitan ng bautismo. Inanyayahan kita, kapatid, na tumungo dito sa harapan. Nais kong ilapit ka sa Panginoon sapagkat alam kong magpasimula sa buhay na tanging si Jesus lamang marami ang maaring makapagbigay. Magkakaroon ka ng tagumpay sa iyong buhay. Nais kong anyayahan ka. At sa gabing ito, bilangin natin magmula ngayon ang biyaya ng ating Panginoon. Mayroon po bang nagnanais na lumapit sa ating Panginoon sa ating kalagitnaan na naririto? Hihintayin kita, kaibigan ko. Maring ikay naririto sa ating kalagitnaan. Marami, ikaw ay naririyan sa labas. Nais kong lumapit ka, kapatid. Naghihintay ang ating Panginoon sa iyo at sa mga nagnanais na magbigay ng kanilang mga sarili sa ating Panginoon. Huwag mong pagalinlanganan ang kapangyarihan ng Diyos na magbago. Hihintayin kita, kapatid. Hihintayin kita sapagkat ang Panginoon ay maghihintay. Subalit hindi magluluwat, hindi magtatagal. Huwag mong patigasin ang iyong puso sa paanyaya ng Diyos. Halika, kapatid. Kung ninanais mo na tanggapin si Jesus bilang iyong tagapagligtas, nais kong idalangin ka. Patuloy kaming mananalangin. At kung meron sa atin ngayon, sa gabing ito, na nagnanais na tanggapin si Jesus, kapatid, lumapit ka sa Kanya. atin ay pansamantala. Isang saglit ika'y buhay, tapos wala ka na. Lapit sa Kanya, ibigay mo ang sarili, puso't kamay. Huwag nang maghintay pa, yun mo'y tubuin, sapagkat di mo batid kung anong nananambuhay. Kaya tinanong na Sa huling pagkakataon, muli akong mananawagan katulad ng panawagan ng Banal na Espiritu. Kung meron sa ating kalagitnaan na nagnanais at nakakadama ng pagtawag ng ating Panginoon at nais mo siyang tanggapin bilang iyong tagapagligtas sa pamagitan ng bautismo, inaanyayahan kita, kapatid, na sumama sa akin dito sa harapan. Lumapit sa Kanya at dadalangin tayo sa Kanya na magmula ngayon ay mabubuhay tayo sa Kanyang kapangyarihan. Kapatid, maring hindi ngayon, subalit bukas ay hindi mo natitiyak. Halika at lumapit tayo sa Panginoon. Kung meron kayong mga tanging suliranin sa buhay na ninanais niyong tanging-tanging ilapit sa Panginoon, gayon ding inanyayahan ko kayo na tumungo dito sa harapan at lumapit sa ating Panginoon. Habang hinihintay ko kayo, patuloy akong tumatawag sa mga kaluluwa na nais
na tumanggap ng banal na bautismo, nais kong ilapit ka sa aking Panginoon. Ang Diyos, bagamat puno ng kahabagan at pagpapatawad, ay hindi kailanman maghihintay sapagkat nais niyang dalhin sa hangganan ng kasalanan. At nais niyang mapabilang tayong lahat sa kanyang biyaya. Kaya't sa gabing ito, habang hinihintay natin ang kaluluwang nais na maglagak ng kanyang buhay sa Panginoon, kapatid, patuloy tayong dumalangin. Habang ako'y nananalangin, panalangin natin ang mga kaluluwa rin na nais na magbagong buhay. Si Jesus lamang ang magiging kasagutan ng ating mga suliranin. Ari nawa, kasihan tayo ng banal na Espiritu. Tayo yung ako sa panalangin. Mahal at dakila naming Diyos, sa iyo lamang nagmumula ang tunay na kapatawaran ng aming mga kasalanan. Ikaw lamang ang may kapangyarihan na bumago sa aming mga likas. At maaaring kumilala sa aming mga kahinaan, na sa araw-araw na aming ipinamumuhay, Panginoon, hindi ka nagkukulang sa paalaala upang kami ibalik sa landas ng katotohanan. Purihin ka, dakilain ka, O Diyos, ng iyong mga anak na nakatayo sa gabing ito, sapagkat patuloy mo kaming itinataguyod sa katotohanan at kabanalan. Panginoon, nais kong idalangin ang kabuuan ng naririto. Kaming lahat, Panginoon, ay nagkasala sa maraming kaparaanan. Ngayong gabi, dalisahin mo kami. Hugasan mo kami sa iyong dugo na nabuhos sa cross ng Kalbaryo. Pananganan mo kami sa aming mga kamay, itayo mo ang aming mga tuhod. At magmula ngayon, bibigyan mo kami ng panibagong pag-asa na sa tuwi-tuwinan na kami magkakamali, lalapit kami sa aming Panginoong Hesus, sapagkat sa Kanya may buhay, pag-asa, at pagpapatawa. Panginoon, naririto po ang mga lumapit sa unahan. May mga tangi silang mga pasanin sa buhay. Maaaring ang kanilang mga magulang, maaaring ang kanilang mga anak, maaaring ang isang kapatid, maaaring isang kaibigan, maaaring ang kanilang mga sarili, ang aming mga sarili. Panginoon, ikaw lamang ang nakababasa ng aming mga puso. Ngayon pa man, pakinggan mo ang kanilang mga dalangin. Maging malapit ka sa bawat isa sa kanila. Mangusap ka sa kanila, Panginoon, sa kanilang mga katahimikan. O di kaya sa kanilang mga panaginip upang maipaaninaw mo sa bawat isa sa amin ang iyong wagas na pag-ibig at pagnanais ng bawat isa sa amin ay maligtas. Turuan mo kami, Panginoon, maghintay ng mataman upang nang sa ganon, sa paghihintay, walang sino man sa amin ang mawagli sa mga butil ng pag-aalinlangan na dulot ng kaaway. Panginoon, gayon ko rin dinadalangin sa aming kalagitnaan ang ilan sa iyong mga anak na tinawag mo sa gabi-gabi, nakapakinig ng butil ng katotohanan sa mga nakalipas na buwan at taon sa kanilang pananatili sa AUP. Subalit hindi pa nakapagpasya na ika'y tanggapin bilang aming tagapagligtas sa pamagitan ng bautismo. Panginoon, akayin mo sila. Ihanda mo sila, Panginoon, upang lubos nilang maipasakop ang kanilang mga sarili sa iyong tagumpay at sa iyong biyaya. Panginoon, bukas ay ang katapusan ng seryeng ito ng aming pag-aaral. Panginoon, huwag mo silang bigyan ng kapayapaan sa pagkakatulog hanggang hindi sila nakapagpapasya kung kanilang tatanggapin o iwawaksi
ang iyong biyaya. Bagabagin mo sila, Panginoon, sa gabing ito. Sapagkat kung ito lamang ang tanging paraan upang sila ay iyong agawin sa tiyak na kapahamakan, Panginoon, lagyan mo ng butil ng katotohanan sa kanilang mga puso at tuluyang lumapit sa aming Panginoon Yesus. Salamat, O Diyos, sapagkat pinakikinggan mo ang aming mga dalangin at ikaw lamang ang makapagbibigay sa amin ng kapangyarihan. At ang lahat ng ito ay sama-sama naming idinadalangin at sama-samang magsasabi sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. Kapit sa Kanya, ibigay mo ang sarili, puso't kaluluwa. Huwag nang maghintay pa, huwag mo itong gawin, sapagkat di mo masin kung anong dala ng bukas para sa'yo. Kaya't iandog mo na ngayon sa Kanya ang kaya't iandog mo na ngayon sa Kanya ang buhay mo. So muli mga kapatid, maraming salamat sa inyong pagdalo. At bukas tayo na sa huling gabi. Bukas huwag niyong pagpasin. Ito ang ating pinaka-katapusan ng ating pagsama-sama. Sapagkat ang bawat isa, alam kong marami ang pupunta dito. Kung maaari, maaga tayo. Kaya namin niligyan yan, maaga tayo kasi tulad ng gabi, di ba, Merkulis, talagang puno-puno tayo. Alam ko na bukas ng gabi, marami tayong mga kaibigan, mga kapatid na pupunta dito. So, kung maaari, kayo ay tumulo dito ng mas maaga kaysa ngayon para tayo lahat magkasama-sama. Naway, pagpalain tayo mga kapatid, ngayong gabi, habang tayo pauwi, ang mensahe ng Panginoon, patuloy natin damhin hanggang tayo matulog, magpahinga para sa kinabukasan kung kita-kita. Pagpalain tayo ng ating Panginoon sa gabi ito.